Father, ito po palang aking asawa. Ang aking anak na si 7, si 6, at 5. Kahit kanino sa kanila ang nararato ko kay sister. Tuwang-tuwang tugon ng ginang. Samantalang ako ay lihim na ikinukuyom ang kamao upang pigilan na mapatakbo palayo sa kanila. Ayoko mapahiya si Father. Ilang ulit na akong tahimik na nagdadasal na matapos na ang tagpong ito. Sana. Narinig ko ang pagbati ng mga bagong dating kay Father at alam kong malugod iyong tinanggap ni Father dahil likas sa kanya ang pagiging mabait. Sister Eunice? Mas lalo akong nanlamig dahil sa pagtawag sa aking pangalan. Sister Eunice? Pag-uulit nito. Alam kong hindi si Mr. Fifth ang tumatawag sa akin dahil hindi familiar ang boses. Kilala ko ang boses niya. Dahan-dahan ako nag-angat ng tingin at sa kabila ng pangangatog at pagbundol ng kaba sa aking dibdib ay inihanda ko ang aking masayang ngiti. Wow, ang ganda mo pala talaga, Sister Eunice. Tugon ng lalaking nakapagitna sa tatlo. Inilabas nito ang kamay na sa bulsa at itinapat sa akin. Sais nga pala, Sister. Anya na may ngisi sa mga labi. Bilang paggalang ay tinanggap ko ang kanyang kamay. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon, Mr. Miller. Mismo. Palagi talaga akong pinagpapala. Hindi ba, 5? Nakita ko ang pagsiko nito sa kapatid na nasa malayo ang tingin. Ang kaba ko ay mas lalong nadagdagan dahil sa pagsalubong ng aming tingin nang bumaling siya sa amin. Nakangiti siyang tumango. Normal na siguro ang paglakip ng kislap ng kapilyuhan sa kanya dahil kahit simpleng pag-angat ng mga labi ay tila may kakaiba siyang iniisip. Pagpalain din po sana kayo, Sister. Tugon niya. Naginantihan ko ng ngiti pero ang totoo ay tinutupok na ako ng kaba. Kilala mo siya, 6? Tanong ng kanilang ina. Nakilala ko siya dahil kay 5, Mommy. Palagi siyang bukang bibig ni 5. Minsan nga kahit tulog tinatawag niya ang pangalan ni Sister. Walang habas na sagot ni 6 at halos itago ko ang sarili sa likod ni Father na pangiti-ngiti lang at nagsusubaybay. Nagdadasal ako na sana pigilan nila ang kanilang mga bibig na magsabi ng mga katagang mas makapagpapalala sa sitwasyon. Makapagpapalala sa hiya ko. Hindi ko na kaya. 5, paano mo siya nakilala? Seryoso na ang tinig ng ginang. Siya po yung... Agad na tinakpan ni 5 ang bibig ng kanyang kapatid at mabilis na sumagot sa ina. Nagkakilala po kami sa ospital na 7. Nakabungguan ko po siya doon at yun nga, nagkakilala kami. Tila tapat niyang sagot. Kahit na alam kong kasinungalingan lamang iyon ay lihim ko pinagpasalamat dahil alam kong makakalusot ako sa gulo. Hindi mabuti na ang isang tulad ko ay malalaman nilang nagtungo sa bar at halos hubad na nagsayaw sa harap ng mga kalalakihan. Kahit si Father ay itatakwil ako. The end does not justify the means. Kahit mabuti ang aking hangarin ay hindi pa rin sapat na rason dahil totoong mali ang aking pamamaraan. Akala ko siya yung sinasabi ni 6 na madre na pinopormahan mo. Anang ginang. Nagkatinginan kami ni 5 at umiling siya sa akin. Sa kabila ng tensyon ng sitwasyong kinabibilangan ko ngayon ay hindi napigilan noon ang pag-iinit ng aking mga pisngi at pamumula. Hindi po. Sa ospital po talaga kami nagkakilala. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa aking kapangahasan na magsinungaling. Madalas talaga magpunta si Sister sa hospital dahil sa regular niyang pagdalaw sa kanyang kapatid. Singit ni Father. Lihim ako nagpapasalamat. Ganun ba? Sayang, akala ko talaga. Tumawa ang ginang at muling tumingin sa akin. Gusto mo bang dumalo sa anniversary namin, Sister? Naku, pagpasensyahan niyo na at hindi po ako sanay sa ganoong mga pagtitipon. Sagot ko dahil gustong-gusto ko na makaalis sa sitwasyon na ito at masama mang hilingin ay sanang hindi na ulit magkatagpo ang aming mga landas na Mr. Fifth o kahit na sino sa kanila. Pakiramdam ko'y palagi ako mapapahama kapag naririnig ko ang kanilang apelyido. Hindi mo naman kailangan makapaghalubilo sa mga tao. Gusto ko lamang na nandoon ang presensya mo dahil sa aura mo. Nakakaramdam ako ng good vibes. Galak na tugon ng ginang bago kumapit sa braso ko. Niyakap niya ako ng mahigpit at tila napakatagal na kami magkakilala. Hindi ko napigilan ang panunubig ng aking mga mata dahil sa simpleng galaw niyang iyon. Ilang beses ako napakurap ngunit natigilan nang makita ko nakatingin sa akin si Mr. Fifth at nakakunot ang noo na tila nagtataka sa reaksyon ko. Ngumiti lamang ako. Sige na, pumayag ka na. Mababait ang mga daughter-in-law ko. Sigurado makakasundo mo sila. Pamimilit niya pa. Malay mo maging katulad ka rin nila. Singit ni 6 kaya nakatanggap siya ng batok kay Mr. Fifth. Napaawang ang aking bibig dahil sa sobrang gulat. Namumuro ka na.
Hindi ko na mapigilan ang pagtitimpi ko sa'yo. Gigil niyang tugon. Napakapangit mo. Itatakwil na kita. Sinasagad mong pagpapanggap kong mabait. Anya at sinabunutan ng kapatid na panay lang ang tawa. Imbes na mawindang sinasaksihan ay napahalakak si father, ganon din ang mga magulang nila. Napapailing na lang ako dahil sa pagiging isip bata niya. Huwag mo silang pansinin, sister. Asahan kita mamaya, ha? Ipapadala ko ang imbitasyon at yung kasuotan. Kumalik siya sa pisngi ko at nagpaalam kay father. Bago pa ako makatanggi, tumalikod na sila at may mga ngiti sa labing nagsialisan. Samantalang si Mr. Fifth ay panay pa rin ang pakikipagsabunutan sa kapatid. Pamilyang puno ng pagmamahal at pagkakaisa. Tugon ni father habang nakatanaw sa pamilyang papalayo. May kislap ng saya sa kanyang mga mata. Hindi ako nagsisising ipinagkaloob ko siya sa iba upang tuparin ang aking pangarap na maglingkod sa Diyos. Bulong niya. Po? Naguguluhang tanong ko. Wala, sister. Tayo na at kausapin ang iba upang paghandaan ang iyong pagdalo sa kanilang pagdiriwang. Anya na may pangangantsaw. Napailing na lamang ako at muling nilingon ng pamilya na papaalis na ang magarang sasakyan na kinalululanan nila. Anong gagawin ko ngayon? Sa bawat pagdadasal ko na hindi na kami muling pagtagpuin pa, ay mas lalo kaming pinaglalapit. Naging abala kami lahat sa simbahan hanggang sa dumating ang sinasabi ng ginang na imbitasyon at damit. Hindi ko pa rin alam kung ako'y dadalo o tatanggi at hihingi na lamang ng paumanhin. Fifth person over voice. Ayos na ba talaga sa'yo yung napili natin? Pangungulit ko kay Sais habang nag-aayos ng necktie. Nandito kaming dalawa sa kwarto ko habang ang mga bisita ay nagsisimula ng magdatingan sa baba. Siyempre, pa-VIP kami dahil mga gwapo kami. Ako lang pala dahil tulad ng palagi kong sinasabi, napakapangit ni Sais. Sa sobrang pangit niya, pinagkakamalan siyang hardinero namin. Kailangang hindi ako pumalpak dahil baka imbes na malutas ko ang atraso ko kay mommy ay baka mas lalo lumala. Sabi ko pa, bakit akong tinatanong mo? Ako ba ang makakasama mamaya? Pagtataray niya kaya hindi ko mapigilang batuhin ang sapatos. Napangisi ako ng masapulang ulo niya. Sira ulo ka? Pinaghirapan nating hanapin yun at halos balusyang na ako sa kaka-interview tapos ganyan ang sagot mo? Naku, ayokong maalala ang pinagdaanan ko sa interview dahil kahit sinong lalaki ay hindi na naisin na pagkaguluhan ng naggagandahang mga babae. Napagod akong kakangiti sa kanila at halos pabalik-balik ang ambulansya dahil bawat kikindatan ko ay nangingisay. Isa kasi akong Adonis kaya hindi ko sila masisisi. Halos 2 araw din kaming nagpa-apply kung sino ang may papakilala ko kay mommy. Sa wet market ang naging location namin dahil sabi ni Sais, doon daw masusubok kung maarte ang isang babae. Ano ba naman? Sa wet market talaga? Okay sana kung pati ako'y magiging wet. Halos magrambol ang mga babae doon na makita ako. Hindi ka malulusyang kahit nasa wet market tayo gusto mo makapag-sex. Napagkakamalan kang asong askal. Anya, nasaan na bang iba natin mga kapatid? Ayoko na makasama ka for the rest of my life, Sais. Naimbiyar na ako sa kapangitan mo. Nakangising sabi ko pero ang loko'y hindi ako pinansin. Bakit kasi ayaw mong sa Sister Eunice na lang ipakilala mo? Kitang-kita naman kanina sa labas ng simbahan na gustong-gusto siya ni mommy. Natigilan ako sandali dahil sa pagbanggit niya sa pangalan na sister. Bakit pati ako'y nakikisister? Kinikilabutan na naman ako sa mga imahen tumatakbo sa isipan ko. Mabuti na lang kanina at ang kasamaan lang ng ugali ko ang hindi napigil. Hindi nasama ang kahiligan dahil kung nagkataon baka nilunod na ako ni mommy sa holy water. Sino ba naman kasi mag-aakalang mabubuhay ang init ng katawan ko kahit na nakasuot pang madre ang isang babae? Hewan ko ba pero kapag si sister ang nakikita ko, automatic na nagiging x-ray itong mata ko. Gusto mo bang masunog ako? At hindi yung papayag dahil para siyang sumama kay Satanas. Sa totoo lang, hindi ko rin naman inalis ang option na iyon pero kahit anong gawing isip ko at pigas sa katalinuhan ko, wala talaga ako makitang magandang anggulo para maging rason na pumayag siya. Hinding-hindi iyon papayag. At ako naman, nagsisimula pa lang na magkabisa ng mga prayers palaban sa kabanalan niya. Pero aminin mo, napakaganda niya. Kahit nakabelo, hindi ba? Grabe, para siyang anghel. Puno ng papuri ang boses niya na ikinataas ng kilay ko. Di sa'yo na. Total, parang gustong-gusto mo siya. Hindi ako mahilig sa madre. Isa pa, napakabata pa. Anya,
Napailing na lang ako sa sagot niya. Ang daming sinasabing papuri tapos ganyan din naman pala ang huling sasabihin. Walang balls. Bumalik ako sa pag-aayos ng suot ko habang napapangisi dahil naaalala ko ang naging paghahanap namin nang ipapakilala kay Mommy. Lahat halos na nag-apply ay magaganda, malaki ang mga bundok at ang balakang pamatay. Grabe, halos magtubig ang bagang ko sa sobrang sarap nilang tingnan pero halos kalahati ay rejected agad dahil minsan na palang nakadate ng iba kong mga kapatid. Fifth, Miller Rules. Never date a woman who are interested with your brothers. Ayaw na ayaw kong dumaan sa akin ng kahit na sinong babaeng dating dumaan na sa mga kapatid ko. Kahit anong hilig ko, kaya ko magpigil kung hindi nararapat ang babae. Wala lang, ayoko lang ng komplikasyon o kahit na anong kaguluhan na babae ang magiging dahilan para magkaroon kami ng gap ng mga kapatid ko. Kahit sino sa mga kapatid ko. Hindi mo ba susunduin ang future wife mo? May pangangantsaw sa boses ni Sais habang nagsusuot siya ng kurbata. I just shrugged. Hindi na daw kailangan. Hindi naman modernong Maria Clara babaeng napili natin. Kung sa bagay, bayad naman siya. Anya. Matapos namin magbihis ay nauna na siya sa pagbaba. Medyo palalim na rin ang gabi kaya siguradong parami na rin ang parami ang tao sa garden namin kung saan gaganapin ang party. Wala pa ako sa mood makihalubilo sa mga tao kaya kinuha ko ang aking laptop at nagtungo sa veranda. Naupo ako sa upuang nakalaan doon at nagmasid sa buong paligid. Binuksan ko ang aking laptop bago tumingin sa baba. Saktong sa garden nakaharap ang veranda na kwarto ko kaya kitang-kita ko ang nagsisidatingan ng mga tao. Lahat ng suot nila ay magagara tulad ng nakasanayan ng aming angkan. Karamihan mga business tycoon at nakatoksido. Lahat elegante at naguhumiyaw sa karangyaan. Napangisi ako habang sinisimulang magtipa sa aking laptop. Lahat ng nakikita ko ay hindi bago sa aking paningin dahil hindi man sa pagmamayabang ay lumaki kami sa pamilyang hindi pinagkaitan ng kayamanan and I'm thankful. Maingay na ang buong hardin dahil sa music at usapan ng mga taong halatang angat sa lipunan. Politicians, artists, designers, name it. Lahat ay dumalo sa pagtitipon. Habang abala ay natuon ang tingin ko sa bukana ng hardin kung saan makikita ang mga bagong dating na bisita. Napakunot ang aking noo dahil sa bisitang hindi ko inaasahang dadalo. Napatiimbagang ako dahil sa suot niya ngayon. It's just a simple white dress, yet she became the most beautiful woman in this party. Hindi maiwasan ng mga nagsipadalo na lingunin siya. Samantalang siya ay parang hindi alam kung gaano humahatak ng atensyon ng kanyang ganda at pagdala sa kasuotan. Nakayuko itong dahan-dahang naglakad patungo sa kung nasaan si Mommy. Shit, hindi ko na malayang tumigil ng aking mga daliri sa pagtipa sa keyboard ng laptop. Napahilamos ako at hindi mapigilang masapo ang bumukal sa pantalon ko. Langya, ano ka ba aso? At siyang amo mo? Asik ko. Nagbawi ako ng tingin at minabuting hindi natapusin ang ginagawa ko dahil nawala na ako sa concentration. Matapos ko itago ang aking laptop ay bumaba na ako. Patungo pa lang ako sa garden nang matigilan ako dahil sa babaeng sumalubong sa akin. Fifth, darling. At kumapit ito sa braso ko. Ngumiti ako dahil sa pagdikit ng kanyang boobs sa braso ko. Ramdam naman naming mga lalaki iyon kung sinasadya ng babae o hindi. At sa kaso niya, sinasadya niya. Heaven. Napangisi ako. What is your name again? Pabiro kong tanong pero ang totoo ay nakalimutan ko talaga ang kanyang pangalan. Aileen, your future wife. Proud niyang sagot. Yeah? Siya ang napili namin ni Sixth na ipakilala ko kay Mommy. At dahil wala na rin naman ako magagawa dahil sa halos lahat na nag-apply, siya ang pinaka-closest standard. Except the last part. She's not a virgin at prangka niya iyong sinabi during the interview. Proud pa nga eh. I love you. Anya at akmang hahalik sa labi ko kaya pasimple akong umiwas at ipinulupot ang mga braso ko sa bewang niya. Lantad ang kanyang likod ngunit hindi problema iyon dahil hindi nag-judge si Mommy base sa pananamit. And I love you? Fake news. Ang pagsasabi ngayon ng mga salitang iyon ay parang pagmumura na lang, gamit na gamit at nakakasuya. Later. Bawal tayong makita na naghahalikan sa public. Bulong ko na malandi niyang ikinahagik-hik. And another thing, she's not demure. So far, sa 1 to 10 na criteria ay 2 ang wala siya at yun na ang pinaka-close. Kaya siya na ang kinuha namin.
Ang hindi niya nasunod ay rule number 4, demure and ethical in action, and number 10. At isa sa dahilan kung bakit tinanggap ko siya, para may sex life pa rin ako. Yun ang nakalusot kay Sais. Masyado kasing idea lang kanyang material wife. Nakaalalay ako kay Aileen hanggang sa makarating kami sa table nila Mommy. Halos walang bumati sa akin dahil sa totoo lang wala akong kakilala sa mga bisita. Happy anniversary, Mom. Dad. Bati ko at humalik sa pisngin niya at yumakap naman ako kay Daddy. Thank you, son. Hindi magiging happy ang anniversary namin hanggat hindi ka tumitino. Pataray niyan tugon at ngumiti naman kay Aileen. Napakamot ako sa ulo. Happy anniversary po. Well, pareho pala kami na ilulugar ang kalandian. Thank you, Iha. Ngayon lang nagsama ng babae ang sa 5. And I'm glad na tumupad siya sa usapan. What's your name, Iha? Aileen po. Aileen George. And she smiled. Mukhang hindi ko pagsisisihan na siya ang napili ko. Nagbeso sila at nagyakapan. Enjoy the party, Iha, and feel at home. I want to talk to you later. You're so beautiful and elegant, by the way. Papuri niya. I'm flattered po. You can call me Tita. Mabait talaga si Mommy at marunong makasama. Huwag nga lang gagalitin dahil nagtatransform bilang tigre. Girlfriend ko, Mom. Sabat ko. Have a seat. Ani Mommy at pinandilatan ako kaya wala ko nagawa kundi umupo. At ganun din si Aileen. Alam kong gigisahin niya kami ng tanong para mahuli ako. Siguradong hindi siya naniniwala sa mga sinabi ko dahil ngayon lamang ako nagdala ng babae dito sa bahay. Ay, sinira ko na nga ang pangalawang rule ko para dito. Fifth, Miller, rule number 2. The first woman I will bring in our house and in front of my parents is the one that I will marry. Sigurado naman akong hindi si Aileen ang babaeng pakakasalan ko. Hindi pa ipinapanganak ang magpapaiyak sa akin. Salamat talaga Eunice, Iha, sa pagdalo mo ha. Akala ko talaga hindi ka papayag. Imbis na sa amin ang atensyon ni Mommy ay napunta kay sister. Yes, she's here. Napatingin na naman ako sa suot niya at napailim. She's wearing a white below the knee, lacy dress. Sleeveless at medyo lantad ang likod at dibdib. Paired with glittery black high stiletto. Simpleng-simple pero hindi ko pa rin mapigilan na pagtaasan siya ng kilay. Mas bagay pa rin kung nakabelo siya at nakaayos, madre. Nakakahiya po kasing tumanggi lalo't na ipadala niyo na po itong kasuotan ko. May hinihinyang sagot na halos siya lang ang makarinig. Pero dahil chismoso ako, ay naririnig ko. You are so beautiful. Di naman, medyo maputi lang. Kulay lang ang nagdala. Demure and timid. Di rin. Nagkataon lang na madre siya at kailangan niya umastang madre. Dahil wala namang madre na rockstar at active ang night outs. Siguradong napakaswerte na magiging asawa mo. Hindi yan mag-aasawa. Kita mo mang madre. At kung mag-aasawa man siya, kawawang asawa niyan dahil sa pagiging mahinhin na tila santa ay makukonsen siya makipagsak sa kanya. Banal na banal. Baka mag-grocery habang nilalabasan. 5. Yan bunganga mo. Kailan ka pa natutong sumabat sa usapan ng iba? Napaiktad ako dahil sa badiing boses ni Mommy at doon ko lang namalaya na nasa akin na ang mata nilang lahat. Nalalaka ang mga mata ni Eunice habang gulat na nakatakip ang kamay sa dibdib. Si Mommy ay matalim na matalim ang tingin sa akin. Si Aileen ay nagtataas baba ang balikat sa pagpipigil ng tawa. At ang mga kapatid ko na hindi ko na malayang nagsidatingan na pala ay humagalpak ng tawa. Si Sais ay halos gumulong-gulong na sa lupa dahil sa kakatawa. Sorry, Mom. Napapayukong tugon ko. Napalakas ba ang pagkakasabi ko ng mga ideya na pumapasok sa isip ko? Kung hindi mo po mamasamain, ang inyo pong bibig ay lubhang makasalanan. Pagsapit ng linggo matapos ang simba, ay pwede po kayong magpabasbas kay Father gamit ang holy water. Nababahalang tugon ni Eunice at napasign up the cross. Mas lalo lumakas ang halakhak ng mga kapatid ko dahil doon at ang mga bisita ay natuon ang lahat ng atensyon sa table namin. Hindi halatang triggered sa 5. Humalakhak ng napakalakas si Kuya Second at halos mangyak-ngyak na. Again sa lahat ng papuri kay sister, mukhang may sama ng loob. Dagdag na kantsaw ni Kuya Third. Ang malala yung huli. Ani Kuya First. Banal na banal, baka mag-grocery habang nilalabasan.
Panggagaya ni sa isa boses ko kaya umiirit na naman sila ng tawa. Kahabagan ka nawa. Nagtakip ng tenga si Eunice habang ako ay halos maghukay na ng sarili kong libingan dahil sa hiya. Sa tanang buhay ko ay ngayon lang ako nahiya ng ganito. Inalis ko ang pagkakahawak ni Aileen sa hita ko at dahan-dahang pumailalim. Dinig na dinig ko pa rin ang kanilang pangangantsaw hanggang sa magtagumpay akong makatago sa ilalim ng mesa. Langhiya, ayoko na. Nagtago na. Dinig ko sa 7 na isa ring nangunguna sa tawanan. Gumapak ako sa ilalim ng mesa para itago ang sarili ko. Alam kong napansin nila pero wala akong pakialam. Patuloy ako sa paggapang hanggang sa makalayo ako sa kanila. Ang tingin ng mga tao ay hindi ko pinansin. Humanda ka sa akin, Eunice. Dahil sa'yo, palagi ako napapahamak. Pangit lang ang walang ganti. Huwag ka nang mapikon, 5, dahil hindi naman yun sineseryoso ng mga tao. You are Miller, remember? Nakangitim pag-aalo sa akin ni Aileen habang hinihimas-himas ang hita ko. Sa gitna ng pagkainis ko ay naisip ng napakatalino kong utak na hindi dapat ako mahiya dahil sanay ako sa kahihiyan. Tama. Ngumiti ako kay Aileen. Can you kiss me? Ngumisi siya at hindi na ako nagdalawang salita dahil agad na niyang inilapat ang kanyang mga labi sa labi ko. Agad na nilukob ng init ang aking buong katawan. Kinabig ko ang kanyang leeg upang mas lalong diinan ang pinagsasaluhan naming halik. Ilang araw din akong walang sex life and this is heaven. The party is stressing me out kaya nang umalis ako kanina ay hindi na ako bumalik. I don't want to see her. Eunice Personover voice. Hindi ako sanay sa pagdalo sa ganito mga pagdiriwang dahil lumaki ako sa kumbento at ang madalas naming daluhan ay mga house blessings at misa sa iba't ibang lugar. Ang ingay ng musika ay hindi ayon sa aking pandinig. Ayaw na ayaw ko sa ingay dahil hindi ako nakakapag-isip ng matino. Madali akong magambala kapag maingay ang paligid. Napakaraming tao na nagpadagdag ng kaba sa akin mula nang dumating ako dahil ngayon lang ako nakatungtong sa ganitong lugar na tila ibang mundo. Aminado akong mababa ang aking kumpiyansa sa sarili kung kaya't hindi ako mahilig sa lugar na maraming tao lalo't nagmula sa matataas na antas ng lipunan. Desidido akong hindi ako dadalo ngunit si Sister Monica ay pinilit ako katulong si Father. Gusto niyang pumunta ako dahil minsanan lang daw sa buhay ko na dumating ang ganitong pagkakataon na makaapak sa lugar ng mga maharlika. Hindi ko naman nais na makaapak sa lugar ng mga maharlika. Ngunit tugon nila ay dapat ako lumabas sa aking mga nakasanayan. Ipagpapasalamat ko raw ito sa kanila balang araw. Dagdag pa ni Sister Monica. Kahit labag sa aking kagustuhan ay dumalo ako. Naisip kong nakakahiya rin kay Mrs. Miller dahil sa pagmamagandang loob niya na magpadala ng imbitasyon at kasuotan. Ayos ka lang ba? Tanong sa akin ni Mr. Six. Nakilala ko na silang magkakapatid pati na rin ang mga asawa nito at masasabi kong biniyayaan sila ng napakagagandang lahi. Ayos lang ho ako. Ngunit aaminin ko pong tinatamaan ako ng pagkabagot. Tugon ko. Ngumiti siya at sumimsim sa kupitang kanyang hawak. Kahit naman ako'y nababagot sa mga party-party na tulad nito. Napapansin ko sa kanya ang kagandahan ng kanyang ngiti na tila ng hihipnotismo. Tipo ng ngiti na kahuhumalingan ng mga dilag. Minsan napapakurap ako kung tunay nga ba ang kanyang mukha. Tila napaka-perpekto noon at napakaamo. Kaiba sa ngiting meron si Mr. Phip. Hindi na ako muling nagsalita dahil nahihiya ako kahit pa napakabait ng pakikitungo nila. Anong masasabi mo kay 5? Pagkuway tanong niya na ikinahinto ko sa pagmamasid sa paligid. Ano pong ibig niyo sabihin? Pilit ang ngiti. Nilulukob na naman ako ng kaba na kani-kanina lamang kumalma. Anong tingin mo sa kapatid ko? Anong masasabi mo sa kanya? Anito. Kaming dalawa na lamang ang naiwan sa mesang kanina ay puno ng kanilang angkan. Ang kanyang mga kapatid at mga magulang ay may mga kanya-kanya ng pinagkakaabalahan. Mula nang umalis si Phip Miller, ay umalis din ang kanyang nobya. May parte sa akin na nadismaya nang malamang meron siyang nobya, dahil mas lalo ako nahiya sa aking sarili. Hindi tama ang naging unang tagpo namin at alam ko masasaktan ng kanyang nobya kapag nalaman iyon. Hindi ko alam. Hindi ho ako sanay na manghusga ng kapwa. Ang totoo ay ayokong ipagpatuloy ang usapan tungkol sa kanya. Hindi nagiging maganda ang dulot noon sa aking pakiramdam.
Hindi mo naman siya huhusgahan dahil lahat naman tayo may first impression sa isang tao, di ba? Nakangiti pa rin siya. Tumango ako at walang nagawa kundi ang sumagot. Mapanganib siya at mapangahas para sa akin. Bakit? Sa unang tingin pa lang sa kanya ay masasabi kong binabalot siya ng kapilyuhan at lahat ng babaeng kanyang nanaisin ay tila kaya niyang kunin sa kahit na anong paraan na alam niya. Kaya mapangahas na tunay. Totoo ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko at habang sinasabi ko iyon ay bumabalik sa akin ang mga hindi inaasahang tagpo namin mula sa simula hanggang sa huli. Ikaw ba? Makukuha niya? Tanong niyang muli. Po? Sabi mo ay tila kaya niyang kunin ang kahit na sinong babaeng gustuhin niya sa kahit na anong paraan. Ikaw ba kaya niyang kunin? Umiling ako. Hindi ko masasabi dahil hindi ko alam ang laro ng tadhana. Ngunit kung sarili kong tatanungin ay masasabi ko na hindi. Ngumiti ako sa kanya. Simula pagkabata ay pinangarap ko na ang maglingkod sa Diyos at maging isang madre. At kung hindi ayon sa plano ng Diyos na ako'y umibig, ay siguradong hindi ako makukuha ni Mr. Fifth. Paano kung plano ng Diyos na umibig ka? Tanong niyang muli. Unti-unting naging panatag ang loob ko kay Mr. Six dahil sa banayad niyang pagtatanong. Halatang pinag-iisipan niya ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig upang hindi ako matakot na kausapin siya. Lahat po ng plano sa atin ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Kaya kung ako po'y iibig, ay dahil plano iyon ng Diyos at siguradong para iyon sa akin. Tatanggapin ko. Sa kabila ng ingay ay nakakapag-usap kaming dalawa dahil hindi naman kalayuan ang kanyang kinauupan mula sa aking pwesto. Isang upuan lamang ang pagitan namin dalawa. Hinimas-himas niya ang baba niyang may konting bigoteng tumutubo na mas lalong dumagdag sa pagkadipina na lalaking-lalaki niyang muka. Kung hindi mo mamasamain, maaari ba ako magtanong ng mas personal na bagay? You can consider me as a friend now. Anya. Hindi ako agad nakasagot at sandali munang tumingin sa kanya. Nakita ko ang pagiging tapat niya, kung kaya't tumango ako. Ayos lang po. Hindi man ako sanay na may lalaking kausap, marunong naman ako makiramdam kung masama o mabuti ang nasa aking paligid. At masasabi kong nakahanay siya sa mga mabubuti. Bakit kailangan mo ng malaking pera? Nabigla ako sa tanong niya at tila napansin niya iyon dahil sa masuyo niyang pagngiti. Pasensya na sa tanong ko. Minsan kasing nabanggit sa akin ni Cinco ang unang naging pagkikita niyo at nasabi niya nangyari. Napayuko ako dahil sa hiya. Pinagsalikop ko ang aking mga kamay sa ibabaw ng aking hita. Hindi ko alam kung dapat ko bang sagutin o hindi. I'm sorry, wag mo nalang sagutin ko. May sakit po kasi ang ate ko. At yun lamang ang paraang naisip namin ng kanyang kaibigan upang makaliko magandang malaking pera. Kailangang operahan ang aking kapatid at tustusan ang kanyang pang-araw-araw na gamot. Ngunit wala ko mapagkukunan ng salapi. Kung kaya't labag man sa aking prinsipyo at paniniwalay, sumugal ako. Nakayuko ko sagot. Nagsisimulang manikip ang dibdib ko dahil sa lungkot kapag naalala ko ang aking ate. Ilang araw ko na din siyang hindi nadadalaw. Namimiss ko na siya. I can help you. Nagtataka akong napaangat ng tingin sa kanya. Pwede kitang tulungan sa pagpapagamot sa ate mo. Naku, ayos lang po Mr. Six. Hindi na po kailangan. Sapat na po ang perang naipahiram sa akin ni Mr. Fit. Huwag na po kayo mag-abala. Kahit na sabihing napakabait nila ay nakakahiya pa rin at isa pa, gusto kong mapagamot ang aking kapatid gamit ang sarili kong paraan upang mabayaran ko ang mga kasalanan ko sa kanya. Pero, hindi ba't sinisingil ka ni Cinco dahil hindi naman natupad ang pinag-usapan niyo? Opo. Pero hindi naman niya ako minamadali at papatawag niya ako kapag may naisip na siyang paraan kung paano ako makakabayad. Paliwanag ko na ikinatango niya. Pansamantala siyang umingiti kapag may dumadaang mga kakilala niya, kaya kahit papaano ay nababawasan ang tensyon sa aking sarili dahil sa pinag-uusapan namin. Nakita ko may isang bisitang papalapit sa aming mesa, kaya't iyon ang kinuha kong pagkakataon upang umiwas sa usapan. Ako po muna'y magpapaalam. Magpapahangin lang po ako sa labas. Tugon ko. Sandali siyang tumingin sa akin at tumango. Hanggang sa makalapit ang bisita ay nakaalis na ako. Napahinga ako ng malalim at napadasal. Tuloy-tuloy lamang ako sa paglalakad ko hanggang sa makalabas ako sa garden. Nakayuko lamang ako noong nasa sala na. Ano pong maitutulong namin, ma'am? Napaangat ako ng tingin dahil sa maid na kumausap sa akin.
Ngumiti ako. Saan po ate ang banyo nyo? Gusto kong tingnan ang aking sarili kung nasa ayos pa ba ako o nakakahiya ng aking mga ginagawa. Dito po, ma'am. Naku ate, ako na lang po para hindi na kayo maabala. Pakituro na lang po sa akin ng direksyon. Pigil ko sa kanya dahil akmang sasamahan niya ako. Nakakahiya. Sigurado po kayo? Mabilis akong tumango. Opo. Napangiti ako nang ituro niya ang daan. Bumabalik sa kapayapaan ng aking pakiramdam dahil mag-isa na lang ako. Gustong gusto ko na maging mag-isa dahil hindi ko kailangan makipag-usap at makihalubilo sa mga tao. Nagtungo ako sa itinurong daan ni ate. Hindi ko mapigilan ang mamangha sa gara ng nadadaanan kong parte ng bahay. Tila ako umaapak sa sahig ng palasyo at tila mga diamante ang bawat palamuting nakasabit sa mga dingding.